Good morning po, Panginoon. So tayo po muna ay saglit na manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat, O Diyos, kami ay may kalayaan na makapakinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay pusin mo ng iyong banal na espiritu, na sa ganon, Panginoon, ay hindi lamang namin maunawaan ang iyong mga salita. Kung hindi, Panginoon, ito rin po ay makita sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ay ikaw po ang patuloy naming maparangalan, ikaw po ang aming patuloy na madakila at maitaas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ngayon po, tayo po ay nalalapit na sa pagwawakas sa ating series po about servanthood. No, simula last month, tayo po ay nag-aaral kung paano ba maging isang lingkod at paano ba tayo maglilingkod sa ating Panginoon. And for our topic for today, this will be the second to the last topic ng tungkol po sa servanthood. Mahalaga po sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang maihanda yung ating sarili, hindi lamang po malaman kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa ating paglilingkod, kundi kinakailangan din natin malaman ano ba ang direksyon na inilaan ng Panginoon para sa atin pagdating po sa ating paglilingkod. So we will be talking about this morning about God's divine direction, building a life of service. Yan. So ngayon po sa ating pong pag-aaral, malawak-lawak po yung sakop ng ating pag-aaralan ngayon at ito po ay matatagpuan sa 1 Chronicles chapter 21 up to 29. No, mahaba-haba po itong series na to kasi dito po nakapaloob yung buong konteksto ng ating pong pag-aaralan. Pero hindi po natin ito iisa-isahin lahat, no? Dahil mahaba-haba, baka kulang po yung 45 minutes natin. So ngayon po, basahin lang po muna natin yung pinaka-key context ng ating pong pagbubulay-bulayan. Ito po ay matatagpuan natin sa chapter 28, okay, verses 2 to 3, 8 to 10, and verse 20. So ating pong basahin ang salita ng ating Panginoon. Ito po ang sinasabi dito. King David rose to his feet and said, "Listen to me, my fellow Israelites, my people. I had it in my heart to build a house as a place of rest for the ark of the covenant of the Lord, for the footstool of our God. And I made plans to build it." Verse 3, "But God said to me, you are not to build a house for my name, because you are a warrior and have shed blood." Verse 8, "So now I charge you in the sight of all Israel and of the assembly of the Lord, in the hearing of our God, be careful to follow all the commands of the Lord your God, that you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants forever." Verse 9, "And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever." Next, verse 10, "Consider now, for the Lord has chosen you to build a house as the sanctuary. Be strong and do the work." And last verse, sinasabi dito, "Be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita. Sorry po, no? Medyo na-allergy po ako. Pagdating ko dito, medyo malamig, no? At galing sa mainit na klima sa labas. So ngayon po, let's talk about the direction of God when it comes to our life of service. Sa binasa po natin kanina, makikita po natin na may naisin po ang Panginoon para sa buhay ni David. Ano po yung naisin ng Panginoon para sa buhay ni David? Ito ay to build the temple. Makikita po natin yan sa chapter 22 na kung saan in-express ng Panginoon kay David, no, na gusto ko magkaroon ng temple at ibibuild ito sa iyong kingdom.
At ngayon po, si David, dahil in-express ng Panginoon sa kanya kung ano ang nais ng Panginoon tungkol sa pagtatayo ng templo, siya po ay nagplano. But pagdating po sa sa chapter 28, ano pong sinasabi ng Panginoon? Hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Doon kay David ibinigay yung desire and yung direction ng Panginoon sa pagtatayo ng templo, pero hindi daw si David ang magtatayo nito. At sino daw po magtatayo according sa ating binasa? Walang iba kung hindi ang iyong anak na si Solomon. So tingnan po natin. How can we build a life of service according to the divine direction of the Lord? May tatlong bagay po tayo na dapat gawin as we follow the divine direction of the Lord in our service sa Kanya. First, sabi dito, we must seek God's will with the whole heart. Seeking God's will with the whole heart. Pastor, ano pong ibig sabihin yan? No? Ano pong ibig sabihin that we will seek God's will with the whole heart? First, sinasabi po dito that we should surrender our plans. No? By surrendering our plans, we are seeking God's will with the whole heart. Kagaya po ng sinasabi ni David sa verse 9 ng chapter 28. Ano po sinasabi niya doon? Sabi niya, serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understand every desire and every thought. Sinasabi dito ni David sa kanyang anak that you, Solomon, you must surrender everything to the Lord. And you must serve Him with wholehearted devotion and a willing mind. For the Lord sees our heart. No? Nakikita ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Hindi lang nakikita ng Panginoon, kundi nakikita rin ng Panginoon ng iyong mga kagustuhan, your desire, and every thought that you have. No? Nakikita ng Panginoon, hindi lang ang nilalaman ng iyong puso, kundi nakikita niya rin kung ano ang iyong gusto at nakikita niya rin kung ano ang iyong iniisip. Marami sa atin, madalas nating napapakinggan sa paglilingkod sa Diyos, ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating puso. Tama po ba? Lagi naririnig yan. No? Dito sa taas, umawit ka sa Panginoon. Kahit wala ka sa tono, umawit ka sa Panginoon sapagkat ang tinitingnan ay ang iyong puso. Hindi ko sinasabi si Cecil po yun. No? Pero nasa isipan niyo po yan. Tama po ba? Ayan. Di ba? Sa paglilingkod sa Diyos, iniisip natin, sapat na yung ating puso. Pero alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang po sapat yung ating puso. Dapat ibigay din natin yung ating excellence. Yun ang nais ng Panginoon. We must serve Him with excellence. At paano natin gagawin yon? We must surrender our plans, our life to the Lord. Sapagkat nakikita po ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso. At ito po yung paalala ni David kay Solomon. At ito rin po ang nais na ipaalala sa atin ng Panginoon through David and Solomon that we should be careful in serving the Lord. We must always serve Him with the wholehearted devotion. Bakit po? Kasi ang tao po, ang nakikita sa ating mga ginagawa ay ang ating paglilingkod sa Diyos. Pero hindi po nakikita ng tao kung ano ang nilalaman ng ating puso sa ating paglilingkod sa Diyos. Tama po ba? Hindi natin nakikita. Ano ba yung intention niya? Bakit siya tumutugtog? Bakit siya umaawit? Bakit siya nagpapahayag ng ebanghelyo ng Diyos? Bakit siya tumatayo sa unahan at naglilingkod? Hindi natin nakikita. But what we can see is yung service na nire-render nila sa Panginoon. Sabi nila, they are rendering this service for the Lord. Pero alam nyo po, pati ba naman po sa ating paglilingkod sa Diyos, may mga hidden charges? Sino sa inyo na biktima po ng ganon? Sabi, ito po yung promo, murang-mura lang. Then pagdating mo, inabil mo yung promo, at the end, magbabayad, doble o triple na yung halaga. Kasi may mga hidden charges daw. May mga taxes pa na hindi kasama, etc., etc. Sino po na biktima ng mga hidden charges na yon? Marami sa atin na biktima ng ganung mga promo, di ba? Pati ba naman po sa ating paglilingkod, meron tayong mga hidden charges. Pastor, ano pong ibig niyo sabihin? Yung iba kasi sa atin, they commit their life to the Lord. Ano sinasabi nila sa Panginoon? Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Pero,
Di ba? May mga pero eh. Pero, pagkalooban mo po ko ng trabaho. Pero, pagkalooban mo po ko ng bahay. Pagkalooban mo po ko ng bagong iPhone 15. Nakakalabas lang. Di ba? May mga ganyan tayong pero. Kondisyones sa Panginoon na hindi natin ipinapahayag sa iba. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, kapag tayo ay naglingkod sa Kanya, kinakailangan pure yung ating motives. Wala tayong ibang motibo kung hindi papurihan. Gawin ang kalooban ng Diyos. If you want to serve the Lord, surrender everything to Him and serve Him willingly and wholeheartedly, for the Lord sees our heart. Hindi man ito nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos. Bakit mo ito ginagawa? Yung iba sa atin tumatayo, kumakanta, naglilid dito ng praise and worship, tumutugtog sa choir, o kaya naman pagdating sa pagtuturo sa mga bata at iba pa. No, nagpapakita ng kanilang magagaling na talento at nararapat po yun para sa Panginoon. Pero at the back of their mind, gusto ko makilala ko ng tao na magaling na singer, magaling na drummer, magaling na guitarist, di ba? Magaling na teacher, at iba pa. Ibig sabihin, our motives in serving the Lord is not pure. Ang nais ng Panginoon, we must give our pure heart in serving the Lord by surrendering our life to God, by surrendering our plans to God. No? Kagaya po na sinasabi dito sa verse 9. Sabi, serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought that we have. Next, sabi dito ni Charles Spurgeon, the first step in the direction of victory over our own infidelity of our heart is to know the divine will. No? Bakit pastor? Kadalasan ng mga tao, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. No? Panginoon, sabi mo, maglingkod ako sa iyo. Pero bakit ganon? Hindi mo ko pinagpapala. Hindi natin nauunawaan. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Pero nais ng Diyos, sundin natin ito. No? Kung hindi man natin nauunawaan, kailangan natin i-acknowledge na ito ay kalooban ng Diyos. Kahit hindi natin ito nauunawaan, kinakailangan natin itong ipagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Kahit po magsasuffer yung kalagayan ng aking pamilya, ano bang sabi ng Diyos sa atin? I will not forsake you. Diba? And sabi niya sa atin, sa Matthew chapter 28, sabi ng Panginoon, and I will be with you always. Ano pa ang pag-aalinlangan na meron tayo sa paglilingkod sa Diyos? No? Lahat ng pangako binigay sa atin ng Diyos to assure us that He is with us. Hindi pa po ba sapat yun to surrender our everything to the Lord? Yun po yung sinasabi dito ni Charles Spurgeon. No, if you will be acknowledge the will of God, then rest assured that God is with you as you serve Him wholeheartedly. No? Second, aside from surrendering our plans, our life to the Lord, we should trusting in God's timing. We should also trust God's timing. Yung iba po sa atin, nakikita po kasi ang ating paglilingkod na para bang hindi tama yung timing. Diba? May mga ministry opportunities na nag-a-arise na wala naman sa ating plano. Tama po ba? Diba? Kung babasahin niyo po, titignan niyo yung plano natin for this year, marami tayo ngayong ginagawa na wala sa plano natin. Pero ito ay kalooban ng Diyos. Diba? Sino nag-iisip? No? For the past 12 years, sa ating Goshen Project, no, ang ginagawa natin, mag-ipon na mag-ipon. Pero bigla ngayon, nagbigay ng direksyon ng Panginoon. We should intensify. Ano nangyari? Nagsimula tayo nung May. And ngayon, ginagawa pa rin natin. Nag-intensify tayo sa pag-raise ng fund for our Goshen Project. If that is the direction and the will of the Lord, why not? Take it. No? We should trust God's timing. Kagaya po ng sinasabi sa Proverbs 3:5-6. Sino pa sa inyo nakaka-memorize nito? Na-memory verse natin to before. I think 5 years ago, no, sa Be Wise. Naalala niyo po yon? Yeah. So ano po sinasabi sa Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him,
and He will make your path straight. Kapatid, kung hindi mo naiintindihan kung bakit ipinapagawa sa iyo ng Diyos ang mga ministeryo na pinagkatiwala niya sa iyo, manalig ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon. Alam niya kung ano ang kanyang kalooban para sa ating buhay. Para sa ating buhay. And we should trust God's timing. Sabi natin, God's timing is a perfect timing. Di ba? Perfect timing. Meron ang ating Panginoon. Tayo, kuminsan, nababalaho yung ating mga plano sa buhay pag may mga biglaang dumarating. So, ibig sabihin, our timing is not perfect. Kahit pinilano mo na by this time, I will be able to graduate, I will be able to accomplish these things, hindi natin na-accomplish kung minsan. Because of many trials or challenges na nag-a-arise sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero alam po ninyo, ang timing ng Panginoon laging perfect. Dumarating ito sa mga pagkakataon hindi natin inaasahan. Dumarating ito sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Magugulat ka na lang na pangyari na. Hindi po ang sinasabi ng Proverbs. Nasa tao ang pagpaplano, pero ang katuparan ng ating mga plano ay nasa ating Panginoon. Nasa ating Panginoon. And gusto ko po itong sinasabi ni A.W. Tozer about God's timing. Sabi niya dito, God's time is always right. He's never in a hurry, hindi nagmamadali ang Diyos, but He's never late either. Hindi nagmamadali ang Diyos, pero hindi rin nalilate ang Panginoon in fulfilling His will. In fulfilling His will. Kung ang ating ginagawa is according to the will of God, hindi tayo madi-discourage. Bakit? Hindi natin iisipin ito ay isang kabiguan. Kagaya na nararamdaman ng ating mga leaders 2 years ago. And they are thinking, ito pa ba ang kalooban ng Diyos para sa atin, para sa Goshen Project? Diba? Nagkaroon tayo ng agam-agam. Baka hindi na ito ang kalooban ng Diyos. Bakit? 10 years na kasi hindi pa tayo nakakaipon. Wala pa tayong pondo. Sino nag-aakala after 2 years ng ating pag-aagam-agam? Binigyan tayo ng clear direction ng Panginoon in fulfilling the Goshen Project. Let us trust God's timing because He will never late in fulfilling His will. In fulfilling His will. So we must seek the will of the Lord wholeheartedly, with the whole heart, by surrendering our life to God and trusting His timing. And trusting His timing. Pangalawa po, aside from seeking the will of God, we must also submit to God's word with a faithful heart. Submitting to God's word with a faithful heart. No? After you seek God's will, hindi mo mararamdaman, alam natin na ito'y kalooban ng Diyos, pero paano natin mako-confirm na ito ay kalooban ng Diyos? Then, read God's word. No? And as you read God's word, kung minsan hindi natin gusto yung nais ng Panginoon na pinapagawa niya sa atin. Sa ating mga devotion. Sino sa inyo guilty sa ganon? Na sa kanyang devotion, ito ang nais ng Panginoon, patawarin mo ang iyong kaaway. Pero sa iyong puso, ayaw mong patawarin. Pero yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Di ba? At the end, you need to submit. If you really acknowledge the will of God in your life, you must submit. And the Word of God will confirm His will sa iyong buhay. And we should submit to the Word of God with a faithful heart. Pastor, ano pong ibig sabihin nun? No? Ibig sabihin po nun, study and obey God's Word. We need to study hard. No? Meron tayong mga accountability group, meron tayong mga worship service, Sunday school, no? Meron mga Bible studies na ino-hold ang ating Pastor Jerwel at iba pang mga leaders. Join tayo. Your personal devotion. Kamusta po ang ating personal devotion? Tayo po ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Iba po ang nagbabasa sa nag-aaral ng salita ng Diyos. And for us to be able to submit to the Word of God, we must study it and obey it. Hindi sapat na alam mo kung ano ang salita ng Diyos, kundi dapat din natin itong sinusunod. Ito nga po yung sinasabi ni David K. Solomon sa chapter 8. Sabi dito,
Be careful to follow all the commands of the Lord your God. No? Hindi mo lang basta-basta susundin ang salita ng Panginoon, kundi you must be careful to follow all the commands of the Lord your God. Bakit po? Kasi kinakailangan tama ang iyong gagawin. No? Kung minsan, we are trying to manipulate our interpretation of the Bible para mag-suit up sa ating mga naisin sa buhay. Tama po ba? Hindi ito kalooban ng Diyos para sa akin. Kaya paulit-ulit sinasabi sa iyo ng Diyos, patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Patawarin mo ang iyong kaaway. Hindi, Lord, hindi yan ang nais mo sa akin. Ito na lang, magbigay sa nangangailangan. Diba? We are trying to manipulate. And tayo ang namimili kung ano ang susundin sa salita ng Diyos. Pero dito sinasabi ni David kay Solomon, Solomon, you must be careful in following all God's command. Tayo po ba? Are we following God's command? Are we obeying God's command sa kanyang salita? If yes, the next question is, tama ba ang pagsunod na ginagawa natin sa salita ng Diyos? Yeah? Tama ba ang ating pagsunod sa salita ng Diyos? No? E tinanong ko sa aking sarili, habang hinihahanda ko po ito, no, how can we be careful in following all God's command? Paano ba tayo magiging careful sa pagsunod sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos? 4 po ang inimpress sa akin ng Panginoon based on my reflection. First, by searching the truth. First, by searching the truth. We need to search the truth. Ano ba ang totoo? Ano ba ang katotohanan? In searching the truth, no? Susunod po doon, by knowing the truth. Nahanap mo kung anong katotohanan, dapat mo itong pag-aralan. Alamin mo, ano ba ang sinasabi ng katotohanan na ito? Ikatlo, by understanding the truth. Ngayon, nahanap mo ang katotohanan, pinag-aralan mo kung ano ang katotohanan, dapat mo ring unawain. Ano ba ang katotohanan na ito na sinasabi ng salita ng Diyos? And ngayon, naunawaan mo na ang katotohanan na ito. Number 4, by doing the truth. Diba? Gawin mo kung ano yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Isang malaking pagkakasala po sa ating Diyos, no, na naunawaan mo ang kanyang kalooban, pero hindi natin ito ginagawa. Hindi natin ito sinusunod. No? Nadidistract po ba kayo sa ingay ng acting aircon? Ayan. Hindi ko alam kung yung aircon po ba natin yung maingay o baka meron pong sa likod. Di ba? We must be careful by searching, by knowing, understanding, and doing the truth. Doing the truth. And number 2, living out God's word and multiply. After you study and obey the word of God, we must live out. No, kagaya ng ating panalangin kanina, na hindi lamang ito tumalima sa ating isipan at sa ating puso, kung hindi ito rin ay makita sa ating mga buhay. Sa ating buhay. No? And James is reminding us, sa James 1:22, sinasabi dito ng James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. No? Huwag ka lang maging listener na salita ng Diyos every Sunday, kagaya ng ginagawa natin ngayon. Kung hindi, do what it says. Kung ano yung napakinggan mo tungkol sa salita ng Diyos, kung ano ang pinag-aralan mo tungkol sa salita ng Diyos, gawin mo. Be doers of the word. Hindi sapat na napakinggan at nalaman lang natin to, kundi kinakailangan natin itong gawin. And ito rin po sinasabi sa Acts 5:20, go! Stand and speak to the people in the temple the whole message of this life. Bilang anak ng Diyos, alam ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang kalooban ng Diyos? No? Ano po ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? To glorify the Lord, and second, to preach the gospel. Binasa po natin kanina, di ba? That the church
Ano daw po ang role natin bilang iglesia? Tayo po ang tagapagpahayag ng Ebanghelyo. Are we preaching the gospel? No? Kaya siguro dinidelay ng Lord ng kaunti yung ating Goshen project kasi hindi naman tayo nag-expand in numbers. We are not doing our role as a Christian in preaching the gospel. Sino po sa inyo nakakapag-share ng gospel kahit once a week? Kahit once a week. Baka kaya tayo siguro dinidelay ng Panginoon. Kagaya po ng sinasabi rin dito ni David kay Solomon, be careful, Solomon, to follow all the commands of the Lord. Ano po? Ang dahilan? That you may possess this good land and pass it on as an inheritance to your descendants forever. No? If you will be able to follow the commands of God carefully, then you may possess this land. Di ba? Mapapasa iyo ito. Ikaw ay magsasucceed sa pagtatayo, pagbibuild ng temple. And this will become your inheritance, your legacy to your descendants forever. Baka may kulang sa ating pagsunod sa Diyos. Baka may kulang sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya tayo ay nadidelay sa naisin ng Diyos para sa atin. Huh? To understand it clearly, lahat na po ng inuutos at pinapagawa ng Diyos sa atin according to His Word, dalawa lang po ang bottom line. To glorify God, dakilain ng Panginoon, and to preach the gospel. Maipahayag ang mabuting balita. No? The Lord expressed His will to David to build the temple na sa ganoon ay ang mga Israelita ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. At hindi lang upang magsisi at magbalik loob sa Diyos, kung hindi sila rin ay sambahin ang tunay at buhay na Diyos. Alam po natin na malaking kasalanan ng Israelita sa Panginoon ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nais ng Panginoon na i-build ang temple na to nang sa ganon makita ang kanyang kadakilaan at magpahayag ng kanyang biyaya sa mga Israelita. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Maaari ka pang magbalik loob. Yun po ba ang ating intensyon sa ating Goshen Project? To declare the glory of God and preach the gospel? Kung hindi pa yun ang ating intensyon, kung hindi pa yun ang ating goal sa ating Goshen Project, the Lord will surely delay somehow, pero He will fulfill it in God's timing, in His perfect timing. No? That you may possess this good land, no? That we may possess this Goshen Project and pass it on as our legacy to our descendants forever. To our descendants forever. Sabi ni John Wesley, no? Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Ibig lang niya sabihin, kung kaya mo, gawin at sundin ang salita ng Diyos, gawin mo. Saan ka man naroroon, anumang panahon, sino man ang kasama mo, gawin mo ang nais ng Panginoon. And that is to glorify God and preach the gospel. To preach the gospel. Our commitment to the Lord is a testament of our devotion to God's Word. To God's Word. And last point. Tama ba? Ayan, medyo maaga-aga tayo. Last point na. Okay? Serving the Lord with a generous heart. Kanina, sa unang point natin, we are seeking God's will with the whole heart. Second point, we are submitting to the Word of God with a faithful heart. And now, after you seek and submit to His will, then serve the Lord. Serving the Lord with a generous heart. With a generous heart. Actually, dalawa po yung pinag-iisipan kong term dito. With an open heart or with a generous heart. Pero mas maganda po ang konteksto nito as a generous heart. No? So,
how can we serve the Lord with a generous heart? Ano po bang ibig sabihin ng salita ng Panginoon? Sinasabi dito that we should follow yung example na sinet ni David in serving the Lord generously. Papaano po ba naglingkod si David generously sa ating Panginoon? Makikita po natin dito in chapter 29. Sabi po dito in chapter 29, 3-8, basahin po natin. Besides, in my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God, over and above everything that I have provided for this holy temple. 3,000 talents of gold and 7,000 talents of refined silver for the overlaying of the walls and of the building. Pader pa lang yan, ginto at pilak na binigay ni David. For the gold work and for the silver work and for all the work to be done by the craftsmen. Now, who is willing to consecrate themselves to the Lord today? Then the leaders of families, the officers of the tribes of Israel, the commanders of thousands and commanders of hundreds, and the officials in charge of the king's work gave willingly. They gave willingly. They gave toward to the work on the temple of God 5,000 talents and 10,000 talents, darics of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 talents of iron. And anyone who had precious stones gave them to the treasury of the temple of the Lord in the custody of Jael, the Gershonite. The Gershonite. Ano po ang sinasabi dito? King David set the example in serving the Lord generously. Paano ito ginawa ni David? Sa kanya, sinabi ng Diyos ang kalooban na itayo ang templo. Si David ba ang nagtayo ng templo? Hindi. Ang nagtayo ay si Solomon. Na kahit ito ay pinagpapatuloy ni Solomon, nais niya maglingkod sa Diyos. At anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang mga personal treasures, ang kanyang mga resources para magamit sa pagtatayo ng templo ng Diyos. And ngayon, David challenges. Challenge niya yung mga leader of Israelites. And ano ang naging response ng mga leaders ng Israelites? They also gave willingly. Sila rin ay nagkaloob ng kanilang mga precious stones. And after magkaloob ng mga leaders of Israel, then the ordinary Israelites also follow. Kung ano yung mga precious stones na meron ka, pinagkaloob nila. Para saan? Para sa templo ng Diyos. To build the temple of God. And gusto ko pong balikan yung challenge na binigay ni David sa verse 5. Now, who is willing to consecrate themselves to the Lord today? Sa konteksto po ng pagkakasabi dito ni David, dalawa po. Dalawa ang kanyang ipinapahayag. Una, ito ay paalala para doon sa mga Israelitang tumalikod sa Diyos. Are you willing na isurrender ang inyong buhay? Talikuran ninyo ang inyong mga maling gawi para sa Panginoon. And pangalawa, para sa mga nagbalik loob na sa Panginoon, are you willing to give your all in serving the Lord? In serving the Lord. Alam niyo po, habang pinaprepare ko po itong message na to, very timely para sa atin. Diba? Kasi ito rin po, nakikita natin direction ng Panginoon para sa atin. Kung ang direction kala David is to build the temple, sa atin po is to build our own church. Our Goshen project. No? And now, ito rin po yung same challenge na binibigay sa atin ngayon ng Panginoon towards our Goshen project. No? Sino sa atin ngayon ang nais maging parte at magkaloob para sa ating Goshen project? Sino sa atin ngayon ang nais maging parte at magkaloob sa ating Goshen project? Kung titignan niyo po yung ating tarpaulin sa gilid, marami na pong mga nakalagay dyan. Marami na po mga nag-commit to be part of Goshen project by giving
their resources. Di ba? Pero madami pa. Pero ang maganda po dito, pinangunahan tayo ng ating mga leaders. Look at the chart. Karamihan po na nakalagay diyan is our leaders. Our church leaders. Gaya rin po ng sinet na example dito ni David. No? Una niyang challenge yung kanyang mga leaders. And the leaders responded. And they gave willingly. And after that, lahat ay nagbigay sa Diyos. Meron pa po ba sa atin ngayon ang hindi pa parte ng Goshen Project? Meron pa ba sa atin ngayon dito na hindi pa nagkakaloob para sa Goshen Project? Hindi naman sinasabi ng Panginoon na ginto at pilak din ang ating ibigay. Kundi ang sinasabi ng Panginoon kung ano ang iyong maibibigay para sa Panginoon, para sa magamit sa paglilingkod ng ating iglesia, sa ating Panginoon, pagkaloob mo para sa Panginoon. Kung may tumugon na, Pastor, hindi pa ako parte pero nais kong maging parte. Ang tanong, ano ang kaya mong ipagkaloob para sa templo ng Diyos? Ano ang kaya mong ipagkaloob para sa templo ng Diyos? No? And last, no, if you will be able to follow David's example, you will be able to experience the joy of giving. Experiencing the joy of giving. Ano pong sinasabi dito? Ito po yung karugtong ng mga talatang binasa natin kanina sa 29. The people rejoice at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. And David the king also rejoiced greatly. Bakit daw sila nagre-rejoice? Anong dahilan ng kanilang kagalakan? Because they give freely and wholeheartedly to the Lord. Kayo po ba? Kapag kayo ba ay naguhulog ng inyong tithes and offering sa Panginoon, ng inyong mga pledges sa Panginoon, kayo ba ay nagagalak? O ba kayo iba napipilitan? No? Pang ano ko na to eh. No? Pamasyal na namin to eh. Di ba? Pambili ko na to ng iPhone 15 eh. Kailangan pabigay sa Panginoon. Di ba? May iba napipilitan. No? Eh, pastor, ang usapan naman nagbibigay. Hindi usapan dito kung ikaw ba ay nagbibigay. Ang usapan dito, ano ang nilalaman ng iyong puso sa iyong pagkakaloob sa Panginoon. Diba? Ano ang nilalaman ng iyong puso sa pagkakaloob sa Panginoon. Yung iba sa atin, nagkakaloob sa ganitong kadahilanan. Dahil gusto kong pagpalain ako ng Diyos. Sino sa inyo nagkakaloob sa ganong attitude? Na magkakaloob ako para pagpalain ako ng Diyos. May ganun po ba sa atin? Hindi nyo na kinakailangan magtaas ng kamay. No? But reflect. No? Tingnan mo ang iyong sarili. Ganun ba ang aking attitude sa pagbibigay sa Panginoon? Kung yes, sinasabi ng salita ng Panginoon, mali ang iyong attitude sa pagbibigay. Nagkaloob ka man, pero mali ang iyong intensyon. Ano po ba yung objective ng pagbibigay sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, magkaloob ka ng tapat. Di ba? Yun na naman ang sinabi ng Panginoon eh. Magkaloob ka ng tapat, at ito yung sinasabi ng Panginoon through Paul in 2 Corinthians 9:7, and you must give, not reluctantly. Di ba? Magbigay ka ng tapat at magbigay ka ng nagagalak sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ng mga Israelita. They gave freely and wholeheartedly to the Lord. Giving generous of our time, talents, and even our resources in expression of our gratitude for God's abundant blessing. Kung sa tingin mo, ikaw ay pinagpapala ng Diyos, may dahilan bakit ka pinagpala ng Diyos. And that is to give. And that is to give. Kagaya nga ng sinasabi dito ng ating Panginoon in Luke 12:34, for where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan ang inyong kayamanan? Saan mo inilalaan ang iyong kayamanan?
Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, then your treasures will confirm your love for the Lord. Diba? Ito yung sinasabi. Kung nasaan ang iyong kayamanan, there your heart will be also. Ito rin po yung sinasabi ni Pastor Peter Tanchi sa kanyang preaching. No, kung gusto niyo malaman anong kalagayan ng inyong spiritual life, tell me, saan niyo dinadala ang inyong kayamanan? Then sasabihin ko sa inyo, ano ang kalagayan ng iyong spiritual life. Ganito rin po ang sinasabi ni Charles Spurgeon, and I will end on this quotation. God does not give to us so that we can keep. No, hindi tayo pinagkakalooban ng Diyos, hindi tayo pinagpapala ng Diyos para itago sa inyong bangko, itago sa inyong alkansya, o ilaan sa ibang bagay. To keep it. But God gives to us so that we can give. Tayo ay pinagpapala ng Diyos upang tayo rin ay matutong magkaloob sa iba. Naging topic na po natin to in the past few months. As you bless the Lord, as God bless you, you also bless the Lord. Not just the Lord, but you also bless other people. Pinagpapala ka ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapala. Kung gusto mong pagpalain pa ng Diyos, padaluyin mo ang pagpapala. Pag umapawin mo ang pagpapala ng Diyos na iyong tinatanggap. Sapagkat hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng pagpapala upang ipunin. Pinagkaloob ito ng Diyos para padaluyin sa atin. So that we can give. So that we can give. In our service for the Lord, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ito yung mga requirements na nais ng Panginoon. If we want to follow God's direction, if we want to follow God's direction, then we must seek God's will with a whole heart, submitting to God's word with a faithful heart, and serving the Lord with a generous heart. In short, we must have a pure heart in serving the Lord. And that is the direction of the Lord. Yun ang nais ng Panginoon. Submit to His will. Serve Him wholeheartedly, faithfully, and with a generous heart. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mensahe na amin pong napakinggan ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami ay pinaalalahanan mo kung papaano kami maglilingkod ng tapat sa iyo. Na kung saan, Panginoon, kinakailangan namin to seek your will wholeheartedly and submit to your word with a faithful heart and serve you with a generous heart. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Patuloy mong ilingap sa amin ng iyong mukha, nang sa ganon, Panginoon, mahalaman namin ang iyong kalooban. Turuan mo rin kami, Panginoon, na magkaroon ng tapat na puso ng pagsunod sa iyong kalooban. Na sa ganon, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maging karapat dapat maglingkod sa iyo, kagaya po ng attitude ni David, wherein he served you generously. This is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.